we declare and define Blessed John the 23rd and John Paul II be saints, and we enroll them among the saints, decreeing that they are to be venerated as such by the whole Church. In universa ecclesia, inter santos pia devotione recoli devere, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa basbas ni Pope Francis, ganap nang napabilang sa listahan ng mga santo ang mga dating Santo Papang sina John the 23rd at John Paul II. Kasunod ng deklarasyon, dinala sa altar ang mga relic ng dalawang bagong santo. Ito ang dugo ni St. John Paul II at bahagi ng balat ni St. John the 23rd. Makasaysayan ang araw ng canonization sa Vatican City dahil bukod sa kasabay nito ang pista ng Divine Mercy, bihira ang sabay na pagkakanonize ng dalawang dating Santo Papa. At sa seremonya kahapon, dumalo si Pope Emeritus Benedict XVI na nagbitiw sa pwesto noong 1 taon. Kaya naman natunghayan ng mundo ang pagsasama-sama sa iisang okasyon ng 4 na Santo Papa. Isang kasalukuyan nasa tungkulin, isang nagbitiw sa tungkulin, at 2 namayapa na. Sa kanyang mensaheng sinaksihan ng daan-daang libong Katoliko, sinabi ni Pope Francis na mga men of courage, sina St. John the 23rd at St. John Paul II. Pinatunayan daw nila ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa ika-20 siglo. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng tamang paggabay sa simbahan at sa mga mananampalataya. Kasamang sumaksi sa canonization sa Vatican na mahigit 800 kardinal, obispo at pari mula sa iba't ibang bansa kabilang ng Pilipinas. Ngayon din ang araw na sineselebrate historical Feast of Faith dahil napaka-importante itong canonization ng dalawang popes na kung saan naging tunay silang talagang mga witnesses of faith. Dumalo rin ang ilang leader at dignitary mula sa ilang bansa. At syempre, ang daan-daang libong deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo. It's very good. Yeah, it's the best. Yeah, it's the best in my life. Mula rito sa Vatican City, Maris Umali, GMA News.